O mga kababayan, isang tanong lang. Hindi ba newsworthy etong pasabog ng mga Marines kanina? Ha? Akala ba natin ang sigaw nila mga kababayan? Ikulong na yan! Mga kurakot! Pangalanan na yan! Mga kurakot! Pero subalit datapwat mga kababayan. Akala natin nayanig na ang ating bansa sa mga pasabog na ito nitong mga Marines mga kababayan. Ay alam nyo ba kung anong nangyari? Boycott! Boycott talaga mga kababayan ang mainstream media. Dahil wala ni isa sa kanila mga kababayan ang nagbalita. ABS-CBN, GMA, bilyonaryo, o iba pang mga media mga kababayan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Inuna pa nilang binalita mga kababayan yung mga biktima ng EJK. Wala talaga. Mayroong isa mga kababayan, News 5. Pero hindi naman tungkol doon sa pasabog ng mga Marines mga kababayan ang binalita nila. Isang pagdedepensa kay Antonio Trillanes mga kababayan. Lord, doon sa pasabog ng mga Marines na ginamit yung kinurakot na pera mga kababayan, panggastos sa mga taga-ICC. Ang kanilang binigyang diin mga kababayan sa balita ay at ang depensa ni Trillanes na hindi daw ito totoo. Diyos ko Lord. Kaya nga nasabi doon, di ba, sa press con mga kababayan, na pati itong mga media, mayroon na nga sila specific talaga na reporter, media entity mga kababayan, na tumatanggap din daw ng maleta. Baka naman mga kababayan, nakatanggap na rin itong mga media networks, mainstream media networks dito sa ating bansa ng mga male-maleta kaya hindi nila ito binalita. Oh, eto lang ang nag-iisang balita talaga ha sa mainstream media. Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng... Ang pagtanggi ni Trillanes ang kanilang binalita mga kababayan. Samantalang hindi nila binalita yung mga pasabog ng mga Marines na kinumpirma na nag-deliver sila ng pera sa bahay ni Marcos, sa Aguado, sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. At kabilang din sa affidavit mga kababayan na nakatanggap ng maleta sina Abante, sina Dilima, sina Erwin Tulfo, yung mga rebelde mga kababayan, yung mga legal fronts, at marami pang kongresista. Bakit hindi nyo yan binalita na mayroon ng affidavit ha? Naghahanap kayo ng notaryadong affidavit, andyan na. Si Trillanes pa. Ito nag-iisang balita sa mainstream media mga kababayan. Yung ABS, GMA silent talaga, totally silent. Di ba kaduda-duda kapag ganyan? Di ba kung noong kay Katibinag mga kababayan na binulgar niya ang tungkol sa pagiging addict ni Marcos? Hanggang ngayon walang pumick up sa mainstream media. Ito ang ginagawa nila ngayon dito sa mga kababayan, press con ng mga Marines. $2 milyong mula kay dating Congressman Zaldico. Eto, ang sagot pa ni Trillanes ang in-emphasize Para nila. sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para ipalabas mga kababayan na sinungaling ito mga Marines. Sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ay, Bakit talaga ang Trillanes ang inyong binigyan ng focus? sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Baligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Uy, media, mainstream. Ito hindi natin sinisisi si Julius Babaw dito mga kababayan dahil lang yan, nagre-report lang yan, nagbabasa lang yan. Pero ito mainstream, alam nyo na pala News 5. Alam nyo na palang mayroong press con, imposibleng hindi nila alam mga kababayan. Bakit hindi nyo tinalakay yung sinabi nila, testimonya nila na base sa kanilang nahatid na maleta na puno ng pera, 800 billion ang estimated na nanakaw sa gobyerno. Hindi ba yan newsworthy? Yan talaga ka Trillanes ang inyong binalita para lang i-deny ni Trillanes? Yung paghahatid ng maleta kay Marcos, bakit hindi nyo binalita? Inihatid daw nila ang bilyong-bilyong pera kay Trillanes para gastusan ang ICC investigation. Si Trillanes din nila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating ang mga ito sa bansa noong December 2020. Yung binalita ninyo, it's just a portion mga kababayan sa talagang laman ng press con. Bukod dito, inilahad din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng male-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang... Ayan. Diyan kayo mag-focus. Bakit kay Trillanes kayo nag-focus?
Hindi talaga headlines ito mga kababayan ha. Dapat na una ito, headlines. Oh. May mga mga kumanta na, nagpresenta. Hindi, hinuli nila ito mga kababayan and then si Trillanes pa ang kanilang kinaver. Sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Oh, hanggang dyan lang. Tapos tatanggapin nyo na lang na pinabulaanan. Ipakita nyo raw yung mga picture. Ang daming picture nun mga kababayan ng mga maleta. Ang dami. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marines sa pagpapakalat Ayan na, ng maling impormasyon. Cyber libel agad mga kababayan. Kulong na agad yung mga Marines. Ganyan nila ina-undermine mga kababayan, no? Eto na lumabas na mga kababayan. Itong mga tao na kumanta na, nirisk nila kanilang buhay dito mga kababayan eh. Tama nga, kasabwat nga itong media mga kababayan, Ay no? pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC. Point of view ni Trillanes, no? Point of view ni Trillanes ang kanilang kinuha mga kababayan, no? Ipakita nyo daw yung press con. So namin Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC. Ganyan sila ang narratives ng media mga kababayan. Namimili sila na ibabalita. Selective journalism to para i-control ang narratives. Para yung hindi nakakita sa social media mga kababayan, parang wala lang yung press con. Pero napaka-big deal. Nakita naman natin lahat yun eh. In light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sakit na boses mo, Trillanes. Araw. Ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Male-maleta. Binipisyari din ito sa maleta. Humanda ka, Trililing. Humanda ka talaga. Ubus kayong lahat dahil na implicate na sila mga kababayan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi palagpasin. Hindi po tayo madidistract dito. Habulin natin itong mga Habulin na naman ng aso mga kababayan. Habulin mo. Hanggat mayroon ka pang 2 years para magsaya, Trililing. Yun lang. Tingnan nyo mga kababayan, wala talaga. Mas pinokus pa nila si Trillanes ha. Hindi nila binigyang diin mga kababayan yung pasabog ng mga ng mga Marines. Mabuti nga itong News 5, at least may pahapyaw pa mga kababayan. Pero si Trillanes ang binida. Pero ang GMA wala talaga. Ang ABS wala talaga. Diyos ko Lord. Puro sila, ICC na nakaumay. Kakaumay mga kababayan, di ba? Nakakasuka manood. Mr. Duterte, puro Mr. Duterte. Tapos, script ni Trillanes, lahat yung binabasa doon mga kababayan, mga animal. Kaya ito, hindi na tuwa si Atty. Panelo mga kababayan doon sa hearing ba yun? O yung kanina mga kababayan ano yung overall na observation mo sa proceedings before the court attorney? Boring kasi yung prosecution, inuulit nila lang yung mga narrative nila. Talaga yung talaga mga kababayan, bidang-bida ang mga adik. Nakakasuka yung mga kababayan narratives ng mga prosecutor ng ICC. Bidang-bida nila ang mga adik, mga kababayan. Based on hearsay, based on the drama, allegations unproven. Tapos kwento-kwento ng kung ano-ano mga kababayan, Diyos ko Lord, mga parang maalaala mo kaya fiction na. Based on many things na sa tingin ko, imahinasyon lang nila. Imagination lang Yung talaga. kabilang panig naman attorney, sinasabi nila na may laban daw talaga yung kaso, ganito, ganyan. Kaya nga, may, based on... Kasi, kakampon nila ang ICC. Ilang maleta pala. Sige, Trillanes, magsampa ka ng kaso, cyber libel. Sila mismo, naghatid doon ng maleta. their imagination, kaya may laban sila. But considering na yung ICC pinagpipilitan na litisin si Presidente Duterte kahit wala itong jurisdiction. Yan si Trillanes tuluyan na yung kulong mga kababayan. Kung hindi lang yan pinardon ni Panot mga kababayan, nasa kulungan pa yan hanggang ngayon, nabulok na yan sa kulungan. Kung si Sara tuluyan na yan sa regular na selda, pabulok yan si Trillanes habang buhay. Hindi ako magtataka na may laban nga sila. Ibig sabihin,
mukhang tutuluyan ng ICC ito si dating Presidente Duterte. But hopefully, Hindi natatakot si Tatay Digong. Ang sabi niya, tapos na ako sa mission ko sa buhay. Kung ito ang tadhana ko, so be it. Sabi ni Tatay Digong, mga kababayan. Ang atin lang dito, makaganti lang tayo dito sa mga baboy, mga kababayan, na sa likod hindi dito. na tayo makarating doon dahil yung trial naman, abuti ng 8 taon yan eh. By that time, Presidente na si Sarah. Day. Sara. Manda ito, mga... Attorney, you think it's highly irregular for the court to have this confirmation of charges hearing? Of course, kasi Wala pa na hearing ang jurisdiction, ungas. wala Grabe. silang jurisdiction. Pangalawa, How come yung na- issue ng jurisdiction, Dapat inuna nila ang nasa hearing sa jurisdiction. appeals court pa. Yes. Hindi, wala pa. It has not been resolved with finality. So, bakit kayo nagbibista na? Bista. Di ba? Wala pa. Hindi nyo pa nga nare-resolve yung jurisdiction eh. Meron na kayong mga confirmation of charges. Maraming mga Pilipino, sir, nagsasabi talaga na this is just a politically motivated move using the court to advance their political agenda. What do you have to say to that? Tagal na yun eh. Ever since yun, hindi ba yan ang aking linya sa mga programa ko? I've been saying that all along. Kasi ang end goal dyan, to disqualify Inday Sara and to Yan talaga, cripple ang the former purpose. president. Kasi influence Disqualify and cripple. Malaki ang following niya hanggang ngayon. No? Tapos nagsabuatan pa, mga kababayan. Illegal yung mga pinagagawa nila. Ang sabi nga doon sa press ko ng mga Marines, the ICC prosecutors, mga kababayan, committed graft and corruption. Gumamit sila ng perang galing sa nakaw, mga kababayan, for the benefit. Kailangan talagang i-obliterate ng mga Duterte. Kaya yung impeachment, yung pagkakulong ni Presidente Duterte, that's part of the overall plan of the anti-Duterte forces to remain in power. Kailangan ma-eliminate sila. Attorney Sal, how about at the end of the confirmation of charges hearing, yung Filipino legal Fanta din siya, Gaya-gaya po, tumaya si Sal Panelo. Attorney, masarap ba yan? Pahingi naman yan, Walang Fanta dito, mga kababayan, team ay nandito naman to observe the entire proceeding. Minumog pa. Pwede ba imumog mo yung mga kababayan, yung soft drinks? Observe the entire Masisira ngipin mo yan. Acidic yan, imumumog mo. proceedings. What will happen, sir, nam. after that? Wala kami nandito para apart from to give moral support. Mga kaibigan namin personal si Presidente Duterte. Uy, no? In fairness kay Atty. Panelo, mga kababayan, parang kamukha niya si Sir Bong Duterte. Dati niya kaming kasama sa kanyang kabinete. Si Kami Tatay Digong nagpunta din. para dahil nilika na yung legal team ng pamilya ng Duterte para tulungan ang defense. Kasi mulat sa pulsi, nasabi ko na kailangan may abogado na Pilipino kasi yung kaso niya ay Pilipino eh. Pilipino yung akusado. Pilipino yung di umanong mga biktima. Nasa bansang Pilipinas. Pero mga kababayan, kung example na pwede nang makalaya si Tatay Digong, huwag mo nang pauwiin. Huwag mo nang pauwiin dahil baka ikulong ni Bangag, mga kababayan. Diyan muna sa ibang bansa, mga kababayan, na walang hindi matatouch si Bangag dahil kung pauuwiin nila, mga kababayan, delikado sa life. And then, baka ipilit nilang ikulong. Ang pangit pa naman ng kulungan dito, kagaya ni Kibuloy, mga kababayan. Mamaya ka na umuwi, Tatay Digong, kapag si Sara na presidente o wala na si Bangag. Ang pangyayari nangyari sa Pilipinas, ang mga batas na involved sa kasong ito, mga batas natin sa Pilipinas. Iloob mo na siya sa lamig, Dapat may Pilipino. Siguro, kasi isang taon na, di ba? Malapit na. 1 month na lang. Lang nila na-realize na kailangan Less talaga than may 1 Filipino month. lawyer. Kaya kami naman, we welcome it, natutuwa kami na makakatulong na tayo. Yung talagang bilang mga abogado, hindi lang bilang mga kaibigan. Kaya ang ginagawa namin ngayon, kaming anim na miyembro ng Filipino legal team, is just observing the procedure, listening to the prosecution, listening to the defense, and taking notes. At Taking notes. mamayang gabi,
6:30, magmi-meeting kami with Attorney Kaufman. Kaufman. Pero sa ngayon, Mm. Sosyalan mo na. social event lang muna kami. Getting to know each other. And after the 4-day Huwag mong hearing, imumog ang soft drinks. upo na kaming formal at i-discuss Baka masira ang ngipin mo, imumog mo yan soft drinks. ano ba, kumusta ba ang takbo ng depensa, ano pa bang issue pwedeng Oh. ilatag, kung pwedeng mag-focus muna tayo sa jurisdiction, pukpukin natin ang pukpukin. Kung ano, pukpukin, no, Kaufman. In fairness, mga kababayan, good job yung performance si Kaufman. Exactly, mga kababayan, yung ating gustong mangyari. Oh. Para matigil na itong ginagawang paglilitis prematurely Prematurely That's the talaga. with finality of jurisdiction. Yan ang gagawin ng mga abogado. So are you saying, sir, that there will be a collaboration between the Filipino lawyers? O definitely, kasi kung meron ng abogadong mga Pilipino, kailangan talaga magkaroon na ng combined forces. And you will be recognized by the ICC to be part of the Magpapa-accredit kami. Ah, There is a process for that para pwede na rin kami magsalita during the hearing kung magkaroon na ng formal trial. Attorney, is there something na the Filipino people following the proceeding needs to what to expect rather from the collaboration of the lawyers? Well, ang aking mensahe sa kanila ay hope for the best and expect the worst. Do you have a message, sir, sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa Yun na nga. proceedings? That's Yun my na yun. message. Ang taray. Oh, yun na nga ang message, Alvin daw. Okay. Thank you, Okay. Ang taray din ang sagot ni Alvin. Oh, okay. Attorney. Mabuhay Hope ka. for the best. Expect the worst. At, Mabuhay! manatili kayong naninindigan laban sa ginawang kalupitan Oh, sa Pangulong Duterte. mga At bangag. tuloy nyo ang inyong suporta sapagkat nakakarating kay Presidente Duterte. Siyempre, ang mga suporta kababayan. Oh. kahit hindi kayo nakikita at hindi kayo nakikita. What is your reaction doon po sa naging opening statements, most specifically ng counsel for the victims? Kalokohan. Yung pong mga sinabi ng abogado Trillanes na Trillanes, mga kababayan, ang estilo ng kanilang statement. ng mga biktima, pati na yung prosecutor, yun ay parang paulit-ulit na propaganda matagal Lies and lies. nilang naratibo yun. All lies. Patay sa haka-haka, Haka-haka batay gadon. sa hearsay na tinatawag, batay sa mga aligasyon na wala namang ebidensya. Well, Attorney Butuyan reiterated there in his Ay, statement nako. na how powerful Gunggong the yan defendants are. Gunggong yan si stating Butuyan. na ang Vice President ay mismong anak ng Pangulo, na may intensyon na tumakbo sa pagiging Pangulo. Mga anak niya ay nasa politika din, na kapag hindi na confirm ang charges ay delikado ang buhay ng mga Diyos ko Lord, namatay na sana lahat yon yung mga testigo nyo nung panahon pa ni Tatay Digong. Nandyan pa siya sa power, si Tatay Digong. Bakit buhay pa? Bakit buhay pa si Trillanes? biktima ng war on drugs. Your thoughts on that? Unang-una, irrelevant naman yung kandidatura ni Inday Sara Duterte. Wala akong kinalaman niya. Kung kilalaman. Pero yan ang rason, mga kababayan, kung bakit, bakit pumunta sila sa ICC. Pangalawa, sinasabi niyang makapangyarihan, powerful pa. Sa lahat naman ng makapangyarihan, nakakulong siya ngayon. Mm. Okay. Alright, Siya pa dun po nakakulong. sa naging kaunting pahayag na naabutan natin kay attorney lawyer Nicholas Kaufman, reiterate po niya doon na kakaibang ang karakter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po yan, in the sense na kasi si Presidente Duterte, mahilig sa hyperbole yung tinatawag. Nag-exaggerate siya. At ginagamit naman ng mga kalaban niya. Pero palagi nilang tinatakasan yung kabuuan ng kanyang mga pahayag. Out of context, mga kababayan. Noong ko pa sinasabi, and natuwa naman ako, kinote niya kanina yung sinabi ni Presidente Duterte, na itong prosecution, Hyperbole. Yung prosecution, nagninitpick. Cherry parang picking. pinapakita lang nila na itong mga sinasabi ni Presidente Duterte, i-enforce yung batas na
ang kinailatag na yung maraming napatay, ang mga pulis. Pero kinakalimutan nila, kasi sinasabi na, siya mismo sabi, patayin niyo. O ano mga sinasabi ng Presidente Duterte. Pero kinakalimutan nila dun sa SONA, yun ang kanyang policy statement from the very beginning. Sabi niya, I will support you with all the resources of the office of the President. But if you abuse your authority, there will be hell to To pay. pay. Iyon ang basis niya eh. Patayin niyo kung ang buhay niyo ay nanganganib at yun naman ang nangyari. Okay. So far, okay sa inyo yung... Yes. Yes, go ahead, Sen. Yes, Yes. yes. Yung sinasabi niyang virus Nag-share pa sila ng earphone ng reporter. of impunity, I think he's referring to the virus of lies. Baka may virus yung earphone ng reporter, Attorney Panelo. Hawak ka. That they and he, people like him, have propagated all these years against the former president. Silang kailangan bakunahan ng katotohanan. Bakulahan. Yun naman pong mga sinasabi nila, matagal na nating narinig yun. Oo, At paulit-ulit. puro naman yun Pero bago kasi sa ICC Sa atin, wala nang naniniwala dyan, mga kababayan. Pero sa ICC, believe the believe. Patay sa... Patango-tango, wala silang mga kababayan, personal no? knowledge. O kung hindi naman, Ang mga, mga kababayan, mga puti, patango-tango, pati yung, mga kababayan, bukang pusit. Good Lord. yun ay gawa-gawa lamang ng mga binayarang testigo. Binay, mga binay, binayaran. May sama ng loob. Kahit presidente. Sama din ng itsura. Yan ang hindi natin malalaman kasi hindi naman natin nababasa ang isipin ng mga hukuman. Pero alam ko Kami, nababasa na namin ang kabayasan. gusto ko i-list ng konti. Para sa akin kasi ngayon yung hearing na ito, irrelevant ito eh. Dapat ang concentration ay Sa jurisdiction. Kasi Yan, parang una-una, pinapangunahan mo na, wala ka pa nga jurisdiction. Parang sinasabi nila, meron na kami jurisdiction. Yun pa naman ang pinanghugutan natin, mga kababayan, na malakas sa ating, walang Kung jurisdiction. pa nare-resolve, bakit nagbibista ka na? Yan ang gusto kong sana marinig sa defense. Question this court why it has assumed jurisdiction and it has set hearings no? when Nag-assume it has na? not finally resolved the issue of jurisdiction, specifically the doctrine of principle of complementarity. Complementarity. Lahat ng member ng Estado ng ICC ay hindi sila pwedeng pumasok. Yun ang sinasabi ng batas nila. Pakakapasok lang sila kung walang kakayahan ang bansang miyembro. Kaya nga, doctrine of complementarity. Sobrang Malinaw yan sa Rome Statute. kaya na po nating pinakita. Sila mismo ang, mga kababayan, nag-break sa kanilang sariling rules. Pinakulong natin ang libo-libong mga kriminal. 2 presidente ang pinakulong natin. 2 senador ang pinakulong natin. Isang presidente sinipa natin dahil mga nagkamit ng krimen laban sa sampayan ng Pilipino. Bakit sila nakikialam? Isang kaso na kinamit ng isang Pilipino. Tapos, mga kababayan, Diyos ko Lord, mga adik legitimate police operation, mga kababayan. Anong gustong mensahe nito ng ICC, mga kababayan, sa ibang bansa? Na mag-ingat kayo dahil kung sasaktan nyo ang mga adik, kakasuhan namin kayo? Parang yan ang magiging mga kababayan, message ng ICC ngayon. Karapatan ng isang bansa, mga kababayan, na protektahan ang kanyang mga citizen laban dito sa mga sa mga drug addict, drogista. Itong mga demonyong itong ICC, ITT. Laban sa Pilipino at ginawa sa Pilipinas, pero dayuhan ang humilitis, dayuhan ang pakulong sa kanya. Of course, with the cooperation of this Ang nag-cooperate pa, mga kababayan, yung mga makakaliwa, NPA na kalaban, na digong, kalaban sa politikang bangag. Napaka-bias talaga, mga kababayan. No, I disagree. What you're referring to is the jurisdiction raised by the defense that since we have already withdrawn, you have no more jurisdiction, which was opposed by the prosecution by saying, no, you have residual obligation because we investigated prior to your withdrawal. Mali po yun. Yung parting yun, secondary defense lang yun. Ang dapat mo munang i-resolve, meron bang kakayahan ang bansang Pilipinas nung ito'y miyembro pa o wala? Hindi nila nare-resolve yun. Pumunta kagad sila doon sa umatras kami. Walang jurisdiction.
Pero yung sinasabi nila, nag-imbestiga daw sila prior to the withdrawal. Mali po yun. Kasi ang That's wrong. iniimbestigahan po nila noon, hindi yung preliminary investigation as contemplated by the Rome Statute. Ang iniimbestigahan nila, kung may kakayahan ba ang bansang Pilipinas na mag-usig ng mga kriminal. Dahil kung wala, papasok kami. Hindi nga ho nila na-resolve yun from the very beginning. Tama. Hindi po totoo yun. Dahil gaya nga sinabi ko, kung totoo yung sinasabi nila, bakit tayo nakapakulong ng libo-libong mga kriminal? Bakit tayo nakapakulong ng 2 presidente? Bakit tayo hindi Pakapulong nakapakulong ng senador na dilima, na pinalaya ng drug addict. ng 2 senador? Ang problema po sa kanila, sinasabi nila na si Duterte hindi mausig nung panahon siya ay presidente. Tama sila kasi may immunity. Pero 3 taon na pong bumaba. Wala silang ginagawa. Hindi sila nag-prosecute. Nung tinanong ang Department of Justice, bakit hindi nyo dinimanda? 3 taon na kayo. Ang sagot po nila, Walang ebidensya. Nasira na daw ang ebidensya. Paano na yan? Umamin mismo na nasira. Pati yung ulo nila sira. ay wala silang ebidensya. So kung walang ebidensya, bakit mo isinuko sa bansang dayo para litisin ang isang Pilipino? If I may add, yun, if I may add to what Seth said, ang sinasabi nila, walang police report, walang DNA, walang evidence. Hindi yung totoo yun. Hindi totoo. Alam niyo po, yung nagsasalitang yan, siya isa sa mga kasabwat ng pagpapakulong kasabwat. at pag-aresto kay Presidente Duterte. Kaya ganyan ang kanilang naratiba. Pinagtatanggol nila ang kanilang Broken narratives. Idiot narrative. Hindi. Sa ngayon, kami nag-o-observe lang kasi create yung legal team. Ngayon lang. So, wala pang... Para kami makapasok dyan, kailangan maging miyembro kami ng defense at magpa-accredit. At pag pumayag, pakakaroon. Gaya na sinabi ko po, gaya sa sinabi ko sa mga naunang nagtanong sa akin, yung pong nilatag ng prosecution, pati nung abogado ng biktima, ay isa-isang sinagot ni Attorney Kaufman. Walang punto na hindi niya sinagot at tama na Tama. ang kasagutan. Very good, Kaufman. Napahanga tayo kay Kaufman noon, mga kababayan. Madali sabi, pinasinungalingan niya lahat ng aligasyon laban kay Presidente Duterte. Of course. Of Sinagot course. niya na punto by punto, it went well. Unang-una, kami yun nandito dahil kaibigan nga kami, namin bigyan ng moral support. At since relate ang legal team the day before we came here, kasi on our own talagang pupunta kami rito para bigyan bilang mga kaibigan. And the family decided na karoon ng isang legal team. So ang gagawin namin, after observing kung anong narinig namin, mag-meeting ko kami mamaya or after the 5-day or 4-day hearings, and then makikipag-usap na kami sa defense ni Presidente Duterte para mabigay namin sa kanila yung aming mga insight. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.